Sa simple pagtulong mo, mayroong buhay na naisasalba, mayroong pamilyang umaangat. The Senate is now constituted. At ito ang mismong Chinese Coast Guard. Napakinggan ni PBBM. 6 na milyong balotang gagamitin sa A to Z. Kumpleto tayo. Luzon, Visayas, Mindanao at buong mundo. Ngayon ay Huwebes, May 28, 2026. Ako si Barbie Mulak at ito ang balitang A to Z. Senator Jinggoy Estrada, kinasuhan na ng plunder at graft sa Sandigan Bayan, kaugnay sa flood control scandal. Senator Bato de la Rosa, bigong matunton ng otoridad sa kanyang ancestral house sa Davao del Sur. Mahigit 100 baril na nakarehistro sa senador, ipinasusuko na rin. Ang sabi kasi po na aksidente daw po sila. Kailangan daw po ng pera. Kasambahay sa Quezon City, naharap sa kasong qualified theft. Milyong-milyong pisong cash at alahas, natangay ng Dugo-Dugo Gang. Tennis star Alex Ayala, singer Zach Tabudlo, pasok sa Forbes Asia's 30 Under 30. At Queens ng Team Philippines, sumabak na sa evening gown at bareface challenge ng MGI All-Stars. Magandang gabi, pambungad sa ating newscast. Nagsampa na ang ombudsman ng kasong pandarambong at katiwalian laban kay Senator Jinggoy Estrada kaugnay sa flood control scam. Si Estrada ang pinakamataas na opisyal sa ngayon na nakasuhan sa infrastructure kickback scandal mula ng ilantad ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. noong July 2025. Kasama rin sa kinasuhan si dating Public Works Secretary Manuel Bonoan at ilang district engineers. Umaasa ang ombudsman na agad maglalabas ng warrant of arrest ang anti-graft court. Ang balitang A to Z ni Ace Cruz. Formal lang isinampa ni Assistant Ombudsman Nico Clavano ang kasong plunder at graft laban kay Senator Jinggoy Estrada sa Sandigan Bayan kaugnay sa flood control scandal. Our office found probable cause to indict the principal respondents for plunder. Bukod kay Estrada, naharap sa kaparehong kaso sina dating Public Works Secretary Manuel Bonoan at District Engineers sa sina Dendrel Cortuna, Manny Bulusan at Arturo Gonzales Jr. Ayon sa ombudsman, lumabas sa investigasyon kung paano umano inilusot ang 573 million pesos na kickback mula sa flood control funds papunta kay Estrada. That substantial public funds were deliberately funneled into designated infrastructure projects in exchange for predetermined commission fees or kickbacks. Sa pahayag ni Estrada, hindi niya naging makatwiran ng proseso at hindi siya nabigyan ng pagkakataong masuri ang mga resolusyon ng ombudsman. Anya, ginagawa na ng kanyang legal team ang mga hakbang laban sa mga umano'y irregularidad sa proseso. Muli niyang iginit na walang katotohanan ang mga alegasyon batay sa certificate na inisyu ng Senate Legislative Budget Research and Monitoring Office. Tugon ng Assistant Ombudsman, This certificate does not capture all stages of the budgetary process, wherein insertions may be made in a layered method. kumpiyansa ang ombudsman nakakatigan ng Sandigan Bayan ang reklamo at agad na maglalabas ng warrant of arrest. Nairaffle lang kaso sa 5th Division ng Sandigan Bayan. Sa kabilang banda, idinismiss na ang kaso laban kay dating DPWH Undersecretary Catalina Cabral matapos itong masawi noong December 2025. Hindi na rin kinasuhan ang dating DPWH officials na piniling kumanta sa kanilang mga nalalaman sa flood control scandal. Gaya ni na dating Undersecretary Roberto Bernardo, dating DPWH NCR Regional Director Gerard Opulencia at dating District Engineer Henry Alcantara. These state witnesses have provided comprehensive, cross-corroborated sworn statements that map out the execution of this scheme from its inception down to the logistics of the illicit payouts. Tiniyak naman ng ombudsman na hindi sila titigil hanggat hindi napapanagot ang mga nasa likod ng flood control scam at agad hihiling ng hold departure order para hindi makaiwas sa batas ang mga ito. Para sa Balitang A to Z,
Ace Cruz. Isang araw matapos na bigong mahanap si Senator Ronald Bato de la Rosa sa Angeles City sa Pampanga, sinabi ng mga kaanak ng senador na dumating ang mga otoridad sa kanilang ancestral house sa Davao del Sur. Kasabay nito, pinasusuko na ng PNP ang mahigit 100 armas ni de la Rosa matapos ang formal na pagbawi sa mga lisensya nito. Narito ang ating balitang A to Z. Formal nang inihain ng Davao City Police sa kampo ni Senator Ronald Bato de la Rosa ang order na nagkakansela sa mga lisensya ng baril ng dating PNP chief. Sa harap ito ng arrest warrant ng International Criminal Court laban sa senador. Supposedly, it should be subjected to confiscation, and the Philippine National Police can and may initiate legal police operations against the subject firearm. Una nang sinabi ng National Bureau of Investigation na maituturing na armado ang nagtatagong si De La Rosa dahil sa mahigit 100 baril na nakalisensya sa kanya. Nananawagan naman ng PNP kay De La Rosa na isuko na lang ang mga baril. It's obvious that he's armed, 117, but it does not change yung operational namin. It does not change that the PNP will seek all peaceful means of apprehending Senator Bato de la Rosa. Tinukoy na rin ng PNP Criminal Investigation and Detection Group ang 6 na individual na posibleng madawit sa kasong obstruction of justice, kaugnay ng pagpuslit ni De La Rosa mula sa Senado noong May 14. Kasama rito si Senator Robin Hood Padilla na siyang nagsabay kay De La Rosa sa kanyang sasakyan. Gayun din ang tito ni Padilla at isang babaeng security officer. You can see her doon sa CCTV footage. She was a former AAP personnel. Later on, naging security officer and staff ni Senator Robin Padilla. Kasama rin ang pinsan ni Padilla na may-ari at nagmaneho ng pickup truck na nagsilbi umanong backup na sasakyan. Hindi po yun incidental. It's not a mere hitch ride. It is plano, well-planned, well-coordinated kasi yung may backup vehicle pa. Samantala mag-aalas 2 ng hapon, iniulat ng mga kaanak ni De La Rosa na dumating ang mga otoridad sa ancestral house ng senador sa Santa Cruz, Davao del Sur. Ganito rin ang impormasyon ng abogado ni De La Rosa na si Israelito Torion na iginiit na dapat ay may search warrant para sa naturang operasyon. Wala pang pahayag ang PNP o NBI ukol rito. Una nang nagkasanang operasyon ang mga otoridad sa bahay ng kaanak ni Padilla sa Angeles City. Ngunit bigo silang mahanap si De La Rosa doon. Kinwestiyon ni Senator Robin Padilla ang kahulugan ng force majeure matapos magpahayag ng pananaw na ang mga tumitinding tensyon sa Middle East at posibleng pagkasali ng Pilipinas sa China-Taiwan conflict na para sa kanya ay maaaring pasok sa depinisyong ito. Kasunod ang pahayag ng senador sa pagbanggit ni Senator Erwin Tulfo sa Senate Rules na nagpapahintulot ng online participation sa mga kaganapang itinuturing na kalamidad. Sa isang post sa social media, sinabi ni Padilla na dapat ituring na posibleng force majeure ang digmaan sa Middle East at China-Taiwan conflict at malinaw niya para sa kanya ang kasalukuyang sitwasyon ng mundo. Batay sa opisyal na definisyon, ang force majeure ay tumutukoy sa mga pangyayaring hindi makontrol o maihanda, gaya ng mga biglaang sakuna, kalamidad at health emergencies. Matatandaang naantalang pagtalakay sa panukalang pag-amyenda sa rules sa Senado hinggil sa online voting matapos tumutol ang minorya rito dahil wala namang maituturing anilang force majeure ngayon na nagdulot ng kakulangan sa quorum. Tinitimbang ngayon ni Senator Panfilo Ping Lacson ang posibleng maging epekto sa balanse ng kapangyarihan sa Senado sakaling may maarestong senador dahil sa mga kasong kinakaharap nila. Nauna nang inihayag ng Office of the Ombudsman ang mga kasong isasampa laban kay Senator Jinggoy Estrada at Senator Joel Villanueva kaugnay ng umano'y mga anomalya sa flood control projects. Samantala, kinakaharap din ni Senator Rodante Marcoleta ang mga paratang na may kinalaman naman sa umano'y plunder kaugnay
ng mga donasyon sa kampanya. Ayon kay Lacson, kung maglabas ng mga arrest warrant ang mga korte, maaaring magbago ang numero sa Senado at magkaroon na lang ang minority bloc. Dagdag ng senador, posibleng makontrol ng minorya ang mga komite sa mataas na kapulungan kapag nadagdagan pa ang mga senador na hindi makakadalo dahil sa mga kaso. Bagamat hindi nila hinihiling na may makulong sa mga kasamahan, giniit ni Lacson na ito ang magiging posibleng realidad sa mga susunod na legal na hakbang. It takes 13 votes to elect a Senate President or to oust a sitting Senate President. But it only takes a simple majority to elect the chairman or the chairpersons of the committee. Kung ganun ang situation, ang scenario, Senator Cayetano will be limited to a mere presiding officer. But he does not control the Senate. Because the controlling number would be 11, as it is now, against 10 of the former majority because mag-change na yung magsisip yung majority sa minority ngayon. Another assumption is what if one or two cross over to the minority now, So magiging 13, we can change the Senate President. Hindi lang mapipilit sa floor yung ma-adapt yung resolution kung walang quorum kasi Iginiit ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang kahalagahan ng pagtataguyod ng international law at rules-based order sa katubigan sa rehiyon sa kanyang pagharap sa Japanese officials ngayong araw. Binigyan ng pambihirang pagkakataon si PBBM na magbigay ng talumpati sa harap ng Japanese National Diet na siyang national parliament ng naturang bansa. Ginamit ni Marcos ang makasaysayang pagkakataon para igiit ang pagpapalakas ng ugnayan ng Manila at Tokyo bilang maritime democracies. Si Marcos ang ika-4 na Pangulo ng bansa na nakapagtalumpati sa Japanese National Diet, kasunod ni na Elpidio Quirino, Gloria Arroyo at Yumaong Benigno Pinoy Aquino. It is my hope that with openness to what lies ahead, to new ideas, new horizons, and possibilities yet imagined, the Philippines and Japan may continue to build a future worthy of our shared aspirations. Thank you. Arigato gozaimasu. Binatikos ng ilang progresibong grupo ang napipintong pagpasa sa Kongreso ng anila ay pekeng anti-dynasty bill. Ayon sa Partido Lakas ng Masa, mapandinlang ang Consolidated House Bill No. 8389 na magbabawal sa sabayang pagkakahalal sa public office ng magkakamag-anak hanggang second degree of consanguinity. Ipinunto ng grupo na ang mga may akda nito ay sina House Speaker Bogie D. at Presidential son Congressman Sandro Marcos na kapwa mula sa mga political families sa Isabela at Ilocos. Para sa mga nagpoprotesta, scam lang ito at hindi tuluyang mapipigilan ng kultura ng political dynasties, lalo't tila namamana lang ng mga kapamilya ng mga politiko ang kanilang posisyon sa pagtatapos ng kanilang buhay o termino. Ayon sa Philippine Center for Investigative Journalism, 8 sa bawat 10 congressman ay bahagi ng politikal na dinastiya. Narecover na ng Bureau of Fire Protection umaga ngayong Huwebes ang ika-5 bangkay sa gumuhong gusali sa Angeles City, Pampanga matapos ang magdamag na retrieval operation. Nakuha ang labi ng isang lalaki matapos matukoy ng K9 unit ang kanyang kinalalagyan sa ilalim ng mga gumuho o ng guho noong Miyerkules ng gabi. Ayon sa rescuers, nahirapan silang makuha ang biktima dahil sa bigat ng mga nakatambang debris. Ayon kay Angeles City Mayor John Lazatin II, may narecover din na cellphone mula sa biktima na posibleng makatulong sa pagkilala sa kanya. Sinabi rin ng alkalde na nasa advanced state of decomposition na ang mga labi ng mga biktima kaya hindi pa matukoy. Tinatayang nasa 15 pang tao ang posibleng nakalibing sa ilalim ng debris ng siyam na palapag na condo project na gumuho nung Linggo at bumagsak din sa katabing hotel sa Barangay Balibago.
Patuloy na lumalakas ang tropical storm na Jiangmi habang papalapit sa Philippine Area of Responsibility kung saan ito ay papangalanang Domeng sakaling makapasok na sa PAR ngayong Biyernes. Ayon sa Pag-asa, may layong mahigit 1,200 kilometers ang mata ng nasabing tropical storm silangan ng southeastern Luzon at kumikilos ng hilaga-pahilagang kanluran sa karagatan ng Pilipinas. Taglay nito ang lakas ng hangin na umaabot ng 75 kilometers per hour at pagbugso nga abot ng 90 kph. Inaasahang maaaring maging severe tropical storm ito ngayong Biyernes at posibleng maging ganap na bagyo sa Pilipinas pagsapit ng Sabado habang nasa Philippine Sea. Sa kabila nito, sinabi ng Pag-asa na mananatiling malayo sa kalupaan ng bansa ang direksyon ng bagyo pero maaaring magdulot ng katamtaman hanggang sa maalong dagat sa extreme northern Luzon. Maaari rin itong palakasin ang southwest monsoon o habagat na magdudulot ng pag-uulan at thunderstorms sa ilang bahagi ng bansa. Tinitingnan din ang posibleng paghina nito sa mga susunod na araw at paglabas ng PAR sa susunod na linggo. Samantala, inaasahan din ng Weather Bureau ang pagsisimula ng tag-ulan sa mga susunod na araw. Kaya ingat po mga ka-A to Z. Sinagot ng content creator na si Mimi Ya ang mga netizen na nagsasabing naging pasosyal na siya matapos ang sunod-sunod niyang tagumpay sa showbiz at fashion industry. Ayon sa vlogger, hindi nagbago ang kanyang tunay na pagkatao kundi ang kanyang lifestyle lang dahil mas may kakayahan na siyang bilhin ang mga bagay na dati ay hanggang pangarap lang. Anya, same girl pa rin naman siya pero mas nag-iba lang ang vibe at pananamit dahil may pera na siyang pambili. Inamin din ni Mimi Ya na mas komportable na siyang dumalo sa fashion events ngayon at mas enjoy na niyang magbihis sa mga ganoong okasyon. Sa kabila ng mga kritisismong nakakalimot na umano siya sa kanyang kanal humor roots, binigyan diin ni Mimi Ya na nananatili pa rin siyang totoo sa sarili. Isa si Mimi Ya sa mga pinakakilalang digital personality sa bansa matapos mag-viral sa Dalagang Pilipinas Challenge at kamakailan ay naging bahagi pa ng mga international interviews para sa pelikulang The Devil Wears Prada sequel. Susunod, kasambahay, naharap sa kasong qualified theft matapos matangayan ang bahay ng pera at alahas ng Dugo-Dugo Gang. At 5 lalaki na natrap sa binahang kuweba sa Laos natagpuan ng rescuers. Abangan ang kumpletong ulat sa pagbabalik ng Balitang A to Z. Nahaharap sa kasong qualified theft ang isang kasambahay sa Quezon City matapos sumalakay ang Dugo-Dugo Gang. Natangay ng kawatan ng mahigit 2 milyong pisong cash at alahas matapos magpanggap na kanyang amo sa tawag sa telepono. Ang Balitang A to Z ni Kim Salinas. Makikita sa CCTV ng isang subdivision sa Barangay Bagong Bayan, Quezon City na may lalaking nakadungaw sa labas ng gate hapon ng May 26. Maya-maya, lumabas ang kasambahay na si alias Angel na may kausap sa telepono at may bitbit na paper bag. Sinalubong siya ng lalaki at sa kanya ibinigay ang paper bag. Yun pala, sumalakay na ang Dugo-Dugo Gang at natangay ang malaking halaga. Ang laman ng naturang paper bag, pera at mga alahas na nakuha ng kasambahay matapos sa pilitang buksan ang drawer ng kanyang amo. Nawalan siya, ninakawan siya ng worth 1 million cash and assorted pieces of jewelry na amounting to more or less 1 million din. All amounting to 2.4 million. Ipinahuli ng employer ang kasambahay at dinala sa Eastwood Police Station 12 ng Quezon City Police District. Ayon sa kasambahay, nakatanggap siya ng tawag sa telepono. Sabi kasi po na aksidente daw po sila. Kailangan daw po ng pera dun sa pampa-down po ng nasagasaan po daw na bata na aksidente nila. Hindi ko na po naisip kasi nagpanik na po ako. Kasi si Mamara po yung kausap ko nun.
boses po niya. Itinanggi ng sospek na sangkot siya sa pagnanakaw. Giit niya, hindi niya kakilala ang lalaking kumuha ng paper bag. Nagsasagawa pa ng backtracking ang kapulisan sa lalaking sospek. Humihingi ngayon ng kapatawaran ang kasambahay. Babayaran ko lang po yung lahat, yung natangay. Willing po ako mag-stay sa inyo ng matagal. Huwag niyo lang po ako ipakulong. Ayoko na po dito. Gusto ko na po umuwi. Sa investigasyon ng kapulisan, halos isang dekada nang namamasukan si alias Angel sa kanyang amo. Umalis siya pansamantala dahil nagkasakit ang ina at bumalik lang ulit sa kanyang trabaho. Mahaharap ngayon sa kasong qualified theft ang suspect at na-inquest na sa Quezon City Prosecutor's Office. Paalala ngayon ng kapulisan sa publiko, lalo na sa mga employer. Yung ating mga valuables is talagang dapat nakasecure para maiwasan. Kung naging trusted nyo man yan, may mga dumarating kasi na natetempt pa rin yan dahil tao pa rin naman yan. Nagkakaroon sila ng mga problema personal sa financial na nagtutulak sa kanila. Giit pa ng pulisya, bigyan ng paalala ang mga kasambahay upang huwag mabiktima ng dugu-dugugang. Para sa Balitang A to Z, Kim Salinas. Lumagda ang Philippine Coast Guard ng Memorandum of Understanding kasama ang ilang pribadong kumpanya para magbigay ng karagdagang benepisyo sa mga aktibo at retiradong miyembro ng Coast Guard. Sa ilalim ng mga kasunduan, magbibigay ng medical supplies ang partner na pharmaceutical company habang magkakaroon naman ng diskwento sa mga serbisyo ang mga personel ng Coast Guard mula sa isang hospitality company. Layunin nito na mapalakas ang kapakanan at suporta para sa mga miyembro ng Coast Guard na patuloy na naglilingkod sa bansa. Samantala, good news naman para sa mga OFW at returning migrant workers. May palibreng week-long na free tour ang Department of Tourism, DMW at Intramuros Administration. Sa ilalim ng programang Pasyal Pamilya, layon nitong ibahagi ang mayaman na kasaysayan at kultura ng Pilipinas at mabalik ang ugnayan ng pamahalaan sa OFWs kasabay ng pagpapaunlad ng turismo. Nagpakawala ng warning shots ang puwersa ng Iran laban sa ilang vessel na umano'y nagtangkang pumasok sa Persian Gulf nang walang koordinasyon sa security forces. Ayon sa Iranian state broadcaster na IRIB, naganap ang insidente madaling araw ng Huwebes Iran local time kung saan sinabing binigyan muna ng babala ang mga barko bago pinaputukan ng warning shots matapos umanong hindi sumunod. Hindi naman pinangalanan ng mga otoridad ang mga sangkot na vessel kabilang ang kanilang mga bansa at destinasyon. Samantala ilang oras bago ang insidente, nagkaroon din ng bagong airstrike ang US laban sa mga target na may kaugnayan sa Iran malapit sa Strait of Hormuz. Nakaligtas mula sa malaking panganib ang 5 lalaki na natrap sa loob ng binahang kuweba sa bansang Laos matapos silang matagpuan ng mga rescuer pagkatapos ng higit 1 linggo na pagkakakulong sa loob ng madilim at binahang lagusan. Ayon sa ulat, nasa higit 260 meters mula sa pasukan ng kuweba ang mga lalaki kung saan sila nagtiis sa kawalan ng pagkain at ilaw habang nakalubog ang kapaligiran sa mabahong tubig. Gumalaw ang rescue team na binubuo ng mga international cave divers na ginamit ang headlamps para liwanagan ang makitid na lagusan habang isinasagawa ang delikadong operasyon. Nagdiwang naman sa labas ng kuweba ang mga pamilya at rescuers matapos ang ilang araw na pag-aala at pag-asa sa posibleng pagkaligtas ng mga biktima. Samantala, may 2 pang individual na pinaniniwala ang naunang pumasok sa kuweba at hanggang ngayon ay itinuturing na nawawala. Sa aming pagbabalik, it's MGI All-Stars Fever na, mga kandidata. Naglaban-laban ng pasarela at face card sa evening gown at bareface prelims. At Pinoy Pride, Pinay tennis star Alex Ayala at singer Zach Tabudlo pasok sa Forbes Asia's 30 Under 30. Susunod na yan dito lang sa Balitang A to Z.
Lalo pang uminit ang kompetisyon ng International Pageant Queens nang sumalang sila sa preliminary round sa Miss Grand International All-Stars. Matapos ang evening gown competition, literal na labanan ng kagandahan ng drama nang ibunyag ng candidates ang kanilang mukha ng walang makeup. Ang balitang A to Z Showbiz ni Rod Garabot. For the rampa and for the face card, ang labanan ng mga beauty queen sa Miss Grand International All-Stars sa Bangkok, Thailand. Sa round 1 ng preliminary competition nitong May 27, unang sumalang ang mga kandidata sa evening gown competition. Kasama dyan ang 5 delegates ng Team Philippines. Live na pinakita ang scores mula sa 8 judges. Matapos ang pasarela in full glam, nag-about face ang mga kandidata nang sabay-sabay na tanggalin ang makeup sa kanilang mukha para ibunyag ang angking tunay na kagandahan sa No Makeup Challenge. Gazini from Philippines. Nanguna para sa Team Philippines si Gazini Ganados na nasa top 15 overall ranking. Nakakuha ng average score na 8.70 sa evening gown at bare face challenge. Muli namang sasalang sa round 2 ng prelims ang mga contestant para sa swimsuit at runway challenge bago ang coronation final para sa first ever MGI All-Star Crown sa May 30. Para sa balitang A to Z Showbiz, Rod Garabot. Another Pinoy Pride, pasok sa prestihiyosong 30 under 30 list ng Forbes Asia. Si Filipino tennis star Alex Ayala at singer-songwriter Zach Tabudlo sa ilalim yan ng entertainment at sports category na nagtatanghal sa susunod na henerasyon ng global talents. Ayon sa Forbes magazine, kinilala si Ayala bilang isa sa pinakamaunlad na Filipino tennis players matapos umabot ang kanyang prize money sa higit $876,000 o humigit kumulang 50 million pesos nung nakaraang taon. Samantala patuloy na lumalaki ang kanyang endorsements mula sa iba-ibang international brands. Umabot din siya sa world number 29 sa WTA rankings na itinuturing na isang mahalagang tagumpay sa kanyang karera. Samantala, kinilala naman si Tabudlo bilang isa sa most streamed Filipino artist sa Spotify noong 2022 at kilala sa kanyang hit song na Give Me Your Forever, kasunod ng kanyang pagsisimula sa isang TV singing competition. Patunay ang pagkilalang ito sa dalawang Filipino talent na patuloy na lumalaki ang presensya sa Pilipinas at sa global music at sports scenes. Congratulations, Alex and Zach! Kung kayo ay may kwentong kakaiba, mga kwento ng pag-ibig o storya ng inspirasyon at pag-asa, maaari itong ibahagi. Sumali sa ating Facebook group na Balitang A to Z. Panoorin ang replay ng ating programa at sundan ang ating social media pages. Hanapin ang Balitang A to Z. Ang ating pabawang quote of the night ngayong Webes ay mula sa manunulat na si Jonathan Swift. Ang sabi niya, "Mabilis kumalat ang kasinungalingan, pero nahuhuling sumunod ang katotohanan." At yan ang mga balita at impormasyon, mga kwentong may dalang inspirasyon na tinutukan ng Balitang A to Z. Ako si Barbie Mulak, maging maalam, makialam. Magandang gabi sa iyo, Pilipinas.